Harapan ko ngayon yung dalawang kilalang maxi scoot ngayon within the market. Ito yung RFI 175 na si Gray, which is yan yung pinakagamit ko for my daily. Tapos tong NMAX 155 version 2 ni Pops, ayan, which is kaka-avail lang nila netong nakaraan. Ngayon, ang gagawin natin ngayon as of the moment, pagkukumparahin natin tong dalawang unit na to kung ano nga bang meron dito mismo sa dalawang motorsiklo na to. Take note, ito yung pinakaunang beses na gagawa ko nung comparison video within this bike. So, pagpasensyaan nyo na muna kung baka may mamangilan-ngilan akong mamiss. Pero sa pagkakataong to, bigay yung comparison video na good quality dito mismo sa ano na to. Magiging content natin na to na ngayong araw. So, ayun. Simulan na muna natin. Etong ano na to, itong dalawang unit na to, pareho silang meron ng ano ba tawag nito? Aftermarket na parts dito mismo sa loob ng ano na to, sa dalawang motorsiklo na to. And take note, mahalata naman natin yan pareho since yan katulad niyan, pareho ng iba yung side mirrors na gamit nung dalawang motorsiklo na to, especially yan dyan sa RFI 175 ko, tsaka dito mismo sa NMAX 155 version 2 na ito. Then mapapansin din natin, ayan, halos ang dami ng mga parts na nagbago rito mismo sa motorsiklo na to. Mamaya madadaanan natin yan. So, simulan na muna natin. Sige. Dito mismo sa pinaka headlight nung NMAX 155 V2. So, etong headlight na to is isang buo siya dito sa may bandang harapan. Then also naka LED lights na rin ito dito mismo sa kanyang headlight. Ito yung pinakaunang mapapansin natin dito eh. Then at the same time, medyo mas mababa lang ng dihamak yung kanyang turning lights dito mismo sa magkabilang gilid. Take note, lahat yan naka LED. Naka LED po ito lahat. Headlight, tapos turning lights dito mismo sa baba, or yung tinatawag natin na signal light. Then meron na rin pala siya naka-add na auxiliary lights dito mismo sa may bandang baba ng headlight. Medyo may kalakihan nga lang to. Medyo gumagalaw-galaw ka pa ngayon, pero ang alam ko papaayos pa nila to ngayon sa mga susunod na araw. Kasi ayan, medyo umuuga nga. Ayan, punta naman tayo dito mismo sa may bandang kabila. Ayan, dito mismo sa may RFI 175. So, in proportion, dito mismo sa dalawang unit na to, eto malaki talaga yung pinagkaiba nung actual na appearance nito. Bakit? Simple lang. Sabihin daw nila ginaya. Hindi. Malaking-malaki yung design nung malaking-malaki yung pinagkaiba ng design ng RFI 175 compared dito mismo sa NMAX 155 version 2. Bakit? Simple lang. Kung dito mismo sa NMAX 155 version 2, magkadikit or magkasama na sa isang headlight kung yung dalawang ilaw niya dito mismo sa gilid. Teka, testingin natin. Nakasalpa kasi yung yung susi eh. Open na natin yung actual na na ilaw. Andito siya. Ngayon, sa RFI 175 naman kasi ito, naka-quad LED projector siya mismo dito sa sa motorsiklo na ito. Ayan, 4 yan. Balitig dalawa dito sa magkabilang gilid, tapos may hati siya dito sa gitna. Yun yung kaibahan niya dito compared dun sa NMAX 155 version 2. Plus, ang medyo may pagkamalapit yung actual na niya, turning lights or yung signal lights niya dito mismo sa baba. Ito take note, hindi ko pa nalalagyan ng auxiliary lights or ano pa tawag na ito, mini driving light dito mismo sa motorsiklo na to. Then punta tayo dito mismo sa may bandang baba. Ayan. Hindi ko mapakita sa inyo within the hole, pero kaya ko naman ibigay yung yung actual na comparison within the suspension. Bakit? Take note of this na lang muna mga dre. Naka-aftermarket na po itong gamit ni NMAX 155 ngayon, which is etong suspension niya ngayon, or yung fork suspension niya dito mismo sa harapan is ginagamitan na siya ng PRC na naka-telescopic fork suspension. Then same din dito mismo sa kabila. Ito hindi pa man siya naka-aftermarket, actually stock pa to, pero telescopic fork pa rin ang gamit din niya dito mismo sa sa mismong na to, RFI 175. Ayan, mapapansin natin. So both
both units ginagamitan siya ng telescopic fork suspension sa front, sa dito mismo sa kanyang harapan. Same din, pareho din naka disc brake. Tapos ayan o, disc brake yan pareho. Layo lang natin ng konti. Tapos naka single piston calipers din ang gamit nitong braking calipers dito mismo sa may bandang harapan. Naka disc brake, pareho silang may single piston caliper sa harap. Ngayon, at dito na lang magkakatalo sa actual na braking system na nilagay dito mismo sa dalawang unit na to. Si NMAX 155 is ginamitan siya ng anti-lock braking system dito mismo sa unit na ito. While dito naman kay RFI 175 is naka CBS or combi brake system naman yung indicate dito. So doon pa lang sa actual na brake technology system na nilagay dito is napakalaki na kagad ng pinagkaiba nila. Pero both sides naman is kaya makapagbigay ng magandang stopping power, and at the same time pareho lang niyang pine-prevent yung pag-i-skid nung actual na motorsiklo dito mismo kapag dinadrive natin sa daan. Mga dre, ayan, kung mapapansin din natin, malaki din talaga yung kaibahan nung design nung actual na front view dito mismo sa NMAX 155 compare dito mismo sa RFI 175. So simple na lang natin, ayan, yung design nung front view na to is medyo nakataas na ng konti, tapos at the same time mas malapad yung gilid nito dito mismo sa may bandang harapan ng NMAX 155 version 2. Compare dito mismo sa RFI 175 na ayan, pa-slope siya na medyo paumbok, tapos medyo may kaliitan lang din yung kaha niya dito mismo sa may bandang gilid. So yan yung isa sa mga naobserbahan ko na uniqueness ng design ng RFI 175 doon sa NMAX 155 version 2. Ayan natin sa NMAX 155. So ayan, mapapansin din natin mabuti dito yung actual na handlebar niya is halos pagka-rough din yung actual na design dito mismo sa may bandang harapan. Take note, ito naka-aftermarket na yung mga bolts nito sa harap pa. Tapos may emblem ng Yamaha. Syempre, sen sa pinagkaiba. Dito naman kasi wala naman tayong makikitang emblem ng Rusi dito. As in, compare kasi dito, medyo mababaw pa to eh. Ito medyo may pagkamalalim na yung actual na nito. Cover nung handlebar dito mismo sa may bandang harapan. Ayan. Tapos, kung papansinin natin mabuti yung drivers ay yung pinaka-actual na LED pa, ay yung pinaka-actual na nito. Ayan, digital instrument panel. Dito mismo mapapansin natin naka-fully digital na rin to with matching different indicators, especially yung high beam and low beam indicator nandito na rin. Yung fuel indicator din andito. Tapos yung fuel gauge panel natin nandito rin. Tapos yung kanyang temperature andito din. So ayun yung mga napansin ko dito mismo sa loob nung bike na ito. Plus meron din tayo ditong digital clock, speedometer, tapos ito naman is yung kanyang odometer. So wala lang ako masyadong napapansing mga buttons dito mismo sa motorsiklo na to. Hindi katulad ni RFI 175. Ito, tanggalin muna natin yung strap dito. Ayan, open natin. So pansin nyo mabuti, meron siyang analog, then at the same time meron din siyang digital dito mismo sa kanyang instrument panel. Andito yung actual na analog na speedometer niya. Andito naman yung para sa RPM. Tapos mapapansin din natin mabuti, meron siyang digital clock dito, pero hindi lang talaga consistent on time dito mismo sa Pinas. Temperature plus yung battery indicator, ay yung battery yung battery panel natin. Gas panel natin, medyo kapos na tayo sa gas ngayon. Odometer, tapos yung trip meter natin, plus etong speedometer natin. Ngayon, ito yung wala sa NMAX 155. Pwede tayong meron tayo ditong dalawang button for mode and set, pero ito hindi ko ginagalaw to kasi hindi naman talaga totally appropriate. Ayan.
So, yun, dun pa lang makikita na natin halos yung pinagkaiba ng dalawang motorsiklo na to. Again, comparison video lang tong ginagawa ko na to. Pero, the same time, wala akong sasabihin dito kung anong good quality na motor pagdating dito mismo sa dalawang bike na to. Kasi bakit? No to brand wars tayo mga dre. Unang-una yan. Pangalawa, lahat naman ng dalawang motor na to is goods din ng quality. Depende na lang talaga sa taong gagamit at mag-aalaga talaga nung motorsiklo na to. Okay, so punta na tayo dito mismo sa controls. Ayan, dito mismo tayo sa controls. Controls ng NMAX 155, technically meron siyang idle start and stop system na indicated na technology. So meron siyang switch dito nung ganon. Ayan. Tapos meron siya ditong hazard na switch. Tapos naka-electric ignition to. Wala siyang kickstart. Tapos ayan. Andito halos lahat ng controls dito na kailangan natin for specific scooter or specific na gantong scooter. High beam and low beam, turning lights, horns. May kalakasan pa yan, sumasabay pa yung ilaw Yung horns, tapos yung passing light. Dito mismo sa may bandang likuran. Ngayon, eto pa. Ano naman ang pinagkaiba ni RFI 175 dito? Eto, kung ito merong idle stop and start system, dito naman wala. Ang gamit kasi natin dito, naka-kill switch lang tayo. Ayan. Tapos, hazard switch natin is parang pang kill switch na rin yung kanyang switch dito. Electric ignition, pero ang kagandahan kasi dito is naka kickstart to. Mamaya papakita ko sa inyo. Ayan. Tapos, meron tayo ditong high beam and low beam with passing light. Ayan, umiilaw. High beam, low beam, tapos wait lang Eto, high beam, low beam, tapos passing. Ayan. Tapos, meron din tayo nung actual na sa turning lights tsaka horns. Nandito na indicated yung passing niya, take note wala na siya dito sa may bandang likod. Ayun. Tapos, mapapansin din natin mabuti, sa key system or ignition system nito is malaki din yung pagkakaiba nila. Bakit? Although, alam naman natin na merong mga NMAX na meron nirelease na si Yamaha na mga NMAX na nakakigilis. Pero itong isang to is naka key type pa rin siya. Pero marami din, katulad ng sinabi ko kanina, marami ding nilabas may nilabas din si Yamaha na NMAX na nakakiles din. Kahit sa version 3 meron. Then ito, si RFI 175 since B4, nakakiles na talaga yung technology na gamit niya dito mismo sa ignition niya. Ayan. Tapos, ang alam ko, ang meron lang netong extra added na key features dito mismo sa kanyang remote is yung version 5 lang, which is na-cover ko na yun sa isang short ko dito nung nakaraan sa mismong channel ko. Diyan, panoorin nyo na lang din. Then, both sides, meron din silang button for seats, tsaka dito mismo sa fuel. Try nga natin. Wait lang. Ayan. Ito yung actual na para dun sa fuel. Tapos ito yung sa seat. Ayan, tumunog. So ito yung actual na itsura nung under seat nya. Pero mamaya na natin dadaanan to. Focus muna tayo mamaya sa upuan. Ayan. Tapos dito mismo sa may front. Ngayon dito naman, controls nya is para sa seat. Ito nasa unahan. Ayan, bubuksan siya. Konti na lang yung laman. Sara muna natin. Tapos fuel. Hindi siya bumibitaw kagad Yun lang talaga yung pinaka disadvantage dito mismo sa unit ko na to. Hindi ko lang alam kung pati kayo na experience nyo to Sa akin kasi ganito, ito yung na-experience ko dito sa unit na to Pero goods naman, ayan. Tapos, both sides, ito naman kagandahan dito. Pareho silang may USB charging port na indicated dito mismo sa kada unit na ito. Yung isa nga lang, nandito nga na sa loob, ayan, umiilaw pa. Tapos may takip din. Tapos yung sa akin naman, andito sa may bandang labas. So, ang pinagkaiba lang nila dito sa part na to is, ayan, mas malalim yung side pocket nung
NMAX 155 compare dito mismo sa RFI 175. Tapos ang alam ko pa nga is meron pa siyang extra packet dito. Compare dito sa RFI 175, ito wala talaga. Pero pwede raw baklasin to para gumawa ng custom na bandang side na to dito mismo sa may right side. Pagpalagay na lang natin. Next tayo. Ito, take note naka aftermarket na yung seat na NMAX, which is kudos din dun sa owner nito dati. Maganda yung ginawa niya dito kasi bakit? Nakakatulong din kasi to sa riding comfortability ng mismong user or yung mismong driver mismo or yung mismong rider. Then at the same time, mas nakakatulong din kasi yung gantong klase ng bagay for separation ng OBR tsaka dito mismo sa rider. Kasi bakit? Dumudulas kasi, may mga pagkakataon kasi na dumudulas yung mismong OBR papunta dun mismo sa driver seat. So yun yung pinaka tulong ng camel back seat mismo sa isang motorsiklo. Well, technically pinaka-original talaga kasi na na seat nito ni NMAX 155 is malambot din talaga. Tapos may pagkamalaki, malapad din dito mismo sa actual na unit. Same lang din naman yung size nito. Pero may konti lang, medyo may pagkaumbok lang ng konti, hindi siya totally ganito kalaki. Then mapapansin din natin yung mabuti kapag bumili tayo ng mismong NMAX 155 na paganon lang, diretsong paganon lang yung actual na seat netong motorsiklo na to. Unlike nito, pag bumili ka kasi ng RFI 175, eto maobserbahan mo. Ewan ko kasi may nagsabi sa akin mismo sa Rusi, phase out na rin yung gantong unit eh. Pero ito na ang maganda rin kasi sa unit na to kasi pag bumili ka, hindi mo na kailangan magpa-modify ng camel back seat. Depende na lang yan sa inyo mismo kung ang gagawin ninyo is papatanggal nyo yung camel back seat nito o di kaya papalitan nyo siya ng actual na upuan para magmukha talagang racing style. Kasi may mga mangilam-ngilang gumagamit ng gantong klase ng unit, minomodify, tinatanggal yung gantong upuan. So yun, pag binili mo kasi sa RFI 175, meron na siya naka-integrate na talaga sa kanya yung camel back seat na gantong klase. Pero ang disadvantage yan talaga kay RFI 175 kasi is ayaw magsara, teka lang. Ayan. Ang disadvantage yan talaga kay RFI 175 kasi is medyo may kaliitan yung OBR seat niya dito. Although hindi naman sobrang liit, konti lang naman halos ang agwat dito sa NMAX 155 compare dito. Kasi bakit? Medyo may kalakihan din yung seat neto dito mismo sa may bandang likuran. So yun, so pareho pa rin naman kaya magbigay ng comfortability dun sa pag-upo ng OBR dito mismo sa may bandang likod. And at the same time sa mismong rider din. Ayan yung isa sa naobserbahan ko. Tapos yan, pagpasensyaan nyo na yung bandang likod, punta muna tayo dito sa mismong OBR na foot pegs. Tsaka dito mismo sa pegs nung mismong rider. Although halos magkapareho lang ng style, iba lang yung klase ng implementation na ginawa. Kasi dito mismo sa NMAX 155, medyo nakalimit lang siya dito. So parang ang tendency, mas mataas nanto ng konti compare dito mismo kay RFI 175. Kasi bakit? Itong kay RFI 175, medyo nakalin siya. Tapos hanggang dito yung abot nung actual na patungan ng paa sa mismong rider side. Yun yung pagkakaiba nun dito. Ito sa bandang OBR naman, ito medyo may pagkamahaba to. Pero wala namang kaso eh. Compare dito, medyo mas maikli nga lang yung tapakan nito mismo nung OBR dito mismo sa may bandang likuran. Ayan. Yan, sa tambucho. Tingnan natin anong pagkakaiba. Tambucho tsaka chassis to Makina muna pala, sorry. So, sa makina naman ito, nung actual na RFI 175, ito para lang masundan ninyo, simula naman tayo dito mismo sa RFI 175. Yung actual na makina na gamit nito mismong motorsiklo na to is naka 175cc, single cylinder, tapos naka air cooled tong motorsiklo na ito. Compare, bakit naka air cooled? Simple lang, mas mababa kasi ang compression ratio nitong motorsiklo na to compare kay NMAX 155 version 2. Ipakita ko na lang sa inyo mismo yung actual na differences nitong
specs nito in terms of compression ratio tsaka bore and stroke nung dalawang motorsiklo na to. Then, ayan, mapapansin nyo na mismo sa taas. Ito, kukumpara ko naman dito mismo. So, mapapansin nyo naman mabuti na mas mataas yung compression ratio na kayang ibigay ni NMAX 155 compare dito mismo kay RFI 175. Kaya, ang tendency, nag-liquid cooled sila dito mismo sa actual na motorsiklo na to. So, 155cc engine displacement, single cylinder, naka liquid cooled sila dito mismo sa motorsiklo na ito. Ayan, yun yung pinaka actual specs na meron dito mismo sa bike na to. Then, papansinin natin mabuti, yung exhaust nito, medyo may kalakihan lang ng konti. Or I think pareho lang sila. Pareho lang halos ata sila ng laki dito mismo sa dalawang dalawang unit na to. Tapos, wala siyang tire hugger sa loob. Yun lang isa sa mga naobserbahan ko dito mismo sa motor na to sa NMAX 155 version 2. Compare dito kay RFI 175 na meron siyang tire hugger sa loob. Pero kahit naman may tire hugger, nadudumihan pa rin naman yung loob eh. Ganun naman talaga eh. Plus suspension, ayan. Suspension, eto naka dual sub tank suspension na to sa likod. Compare dito sa pero ang alam ko dito is naka aftermarket na rin to kay Racing Power. Pero originally, yung stock nito is naka dual shock suspension lang talaga siya. Compare dito, alam ko adjustable na to madre pagka Racing Power. Sorry. Alam ko adjustable na to madre kapag naka Race Power na yung actual na suspension niya dito mismo sa may bandang rear. Compare dito, ito adjustable din yung actual na suspension nito sa likod. Pwedeng pataasan, pwedeng pababaan, pero manual nga lang. Ayan Sensya na ako, medyo madumi Etong actual na unit na to is naka dual shock suspension din dito mismo sa may bandang likuran. Ngayon, ano naman pinagkaiba nito dito mismo sa may bandang CVT set. Ito. Tingnan natin yung kay NMAX 155. Mapapansin nyo mabuti na wala siyang kickstart dito. Pure electric lang talaga yung ignition netong motorsiklo na to. Compare dito mismo kay RFI 175 na meron siyang kickstart. Ayan, mapapansin nyo mabuti. Wait nga, ugasan muna natin. Iba niyan, ayan. Meron siya, ang pinagkaiba nung NMAX 155 dito mismo sa RFI 175 is meron siyang available na kickstart dito para in case na hindi gumana yung electric start nito. Ito yung po pwede natin gamitin para mapatakbo yung motor natin. Ayan. Then both sides, kagandaan naman dito. Pareho naman sila naka LED light system na dito sa may bandang likuran. Ay hindi. Ito pala naka bulb type pala yung actual nito. Actual na turning lights or signal lights nito dito mismo sa may bandang likuran. Compare dito, naka pure LED na siya. Pero mas may kalakihan ng dihamak yung taillight nito ni NMAX 155 compare kay RFI 175. Mapapansin nyo, sobrang nipis Fenders, may kalakihan din pareho. Ayan. May kalakihan din pareho yung fenders nito dito mismo sa dalawang unit na to. Ayan. So, masyado eto mas may kalakihan pala yung fender nito sa likuran compare dito mismo sa RFI 175. So, ayun yung halos na isa sa mga na-obserbahan ko dito mismo sa mga unit na ito habang nire-review ko to. Except na lang pala dito, eto pala, habol ko lang din pala. Yung kanyang actual na windscreen ng NMAX 155, mas malaki compare dito mismo kay RFI 175. Mas malaki yung windscreen nun compare dito mismo kay RFI 175. And take note na lang side mirrors nito, pareho naman siyang ginagamitan ng foldable na side mirrors. Magkaiba lang sila ng brand pero pareho lang sila ng actual na design sa side mirrors nito. So ayun. So kung natripan nyo tong video na to, or kung kayo namimili kayo kung anong gusto nyong motor ang bibili nyo dito mismo sa inyong sa preference nyo sa gantong klase ng category, kayo nang balang musga. Kasi bakit? Lahat ng motor may kanya-kanyang ganda, may kanya-kanyang
May kanya-kanyang ganda ng performance ang nilalabas, may kanya-kanyang ganda ng appearance and looks na nilalabas. Nasa tao na lang din talaga or nasa driver na lang din talaga kung anong pipiliin yung motor na i-avail pag dating ng oras na bibili na siya. Pagdating ng oras na bibili na siya. So, yun. So, sa pagkakataon to, wala akong preferred na kahit anong motor sa kanilang dalawa kasi pareho din naman, parehong scooter na to, pareho din naman maganda para sa paningin ko. So, yun. Observation ko ito depende naman sa inyo kung paano nyo titingnan. Kay China bike yan or kay branded or kasama sa Big 4, walang problema. Yes, oo. Walang problema mag-invest sa gantong klase ng bike sa Trucy. Okay din. Walang problema mag-invest sa mga gantong klaseng bike, yung mga magaganda katulad nitong Yamaha na kasama na sa Big 4 and alam naman na natin na yung quality is goods. Also pareho lang din naman ang quality niyan. Bakit? Kasi hindi naman yan ilalabas sa market kung wala naman di nakakapasen sa actual na quality standards or yung pinaka-actual na Hindi yan talaga totally natetest So nasa inyo na lang din yan kung anong pipiliin nyo na unit. Depende na lang din talaga sa inyo. So yun, hanggang dito na lang muna tayo mga dre. Stay tuned, maraming salamat. So yun, I hope na-appreciate nyo tong ating comparison video mismo sa ating dalawang motorsiklo dito sa harapan. So yun nga na mga dre, hanggang dito na lang muna tayo. Keep safe and ride safe always. Japs out.